Sa Beijing, China, nagdiwang ng Pasko ang 54 na mga kababayan nating nagbayad ng tig 33,000 pesos para sa 5 araw na tour. Bukod sa Great Wall at Tiananmen Square, kasama sa tour package, ang bilihan daw ng mga alternatibong medisina na Royal Medicine Shop, ang paggawaan ng jade at ang tindahan ng mga umunoy mamakaling crystal at ancient stones na inischedule noong uling araw. Dito na biktima ang ating mga kababayan. Nagbilihan sila ng mga alahas na ang sabi, bagsak ang presyo at may nakalaki pang Certificate of Precious Stone Identification. Pero napag-alamang puwet lang pala ng baso mga ito nang pina-authenticate nila ito. Pagbalik ng Pilipinas, peke rin daw ang in-issue na authenticity card. Orchestrated lahat ng drama nila. Ang galing-galing nilang umarte. Parang nasa isang palabas ka talaga na lahat sila actors and actresses. Even yung facial expression, yung mga mata nila, yung acting nila na nabigla, kunwari, dun sa bakit binigay ng gano'ng kababa ng boss nila, yung palakpakan nila. Ang galing, promise. Hindi raw bababa sa 1 milyong piso ang naibayad ng ating mga kababayan sa alahas na wala palang halaga. Hindi irereklamo ng mga turistang biktima ang travel agency at ang dayuhang tour guide nila doon dahil nagbigay naman daw ng paalala mga ito. Ang gusto lang nila, magsilbi itong leksyon sa mga nais na mag-tour doon at sana raw mas maging detalyado ang ibibigay na paalala ng mga travel agency at tour guide para lubos na maunawaan ng ating mga kababayan. May penalty pag hindi ka papasok eh. So, dapat pumunta ka pero huwag ka nang bumili. Sabihin na lang nila diretso, huwag na lang po kayong bumili. Be cautious sa mga bibilin nyo. Hindi lahat na makikita nyo dun totoo. May 2017, isang grupo ng mga turistang Pinoy ang nabiktima rin ng tindahan ng mga peking ancient stones sa lugar ding iyon. Hard-earned money namin yun eh. Kaya ang hirap eh. Masayang-masaya pa kami dahil parang yung experience namin, nakamura na kami and masaya. So, nung ma-search sa internet, saka lang namin nalaman na marami na palang ganung pangyayari. Na hindi lang pala kami ang una. Hindi nabawi ng mga biktima ang kanilang pera hanggang ngayon. Wala pang tugon ng DFA sa panibagong insidenteng ito. Pero una na silang nagbigay ng statement ukol sa mga nabiktimang Pilipinong nakabili ng alahas na puwet lang pala ng baso. Kung hindi kayo maalam dun sa mga particulars na ito ba authentic, ito ba hindi, then pag-isipang mabuti bago bumili. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.